Dear servant of God, thank you for the privilege of being a part of your program, and for giving me the opportunity to voice out my problem, and ask also for advice. Itago nyo na lang po ako sa pangalan Albert, 25 years old, binata at panganay sa 6 na magkakapatid. Call center agent po ako dito sa Manila. Gabi ang pasok ko at halos araw-araw puyat ako. Mahirap po ang trabaho, paulit-ulit na calls, pressure sa metrics, at madalas din nakakainis ang mga customer. Pero higit pa doon, mabigat ang dinadala ko kasi ako na rin ang tumutulong sa pamilya ko. Ang tatay ko po ay tricycle driver at ang mama ko ay naglalabada. Ako po ang katuwang nila para mapag-aral ang 5 kong kapatid. Minsan po, pakiramdam ko hindi ko na kaya. Napapagod na ako sa trabaho, napupuno ng stress, tapos iniisip ko paano ko matutulungan ang pamilya ko. May mga gabi na parang gusto ko na lang sumuko. Servant of God, paano ko po haharapin ang depression at stress na ito? At paano ko po matututunan magtiwala kay Lord sa sitwasyon namin na ito, na gusto ko na rin mag-asawa at makapag-ipon? Kaso ang parents at mga kapatid ko ay ayaw ko naman mag-suffer. Kaya feeling hopeless na ako at baka tumanda na ako ng binata nito. Lubos na gumagalang. Albert, sagot ni Servant of God. Mahal kong Albert, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan at sitwasyon. Alam kong hindi madaling maging panganay na may malaking responsibilidad, lalo na kung ikaw na rin ang tumatayong sandigan ng iyong pamilya. Una sa lahat, salamat sa tapang at pagmamahal mo sa pamilya mo. Ang sakripisyo mo ay hindi sayang sa mata ng Diyos. Sabi sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58, Your labor is not in vain in the Lord. Ang balik na pagpapala niyan ay malaki. Karma is real, gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama, gumawa ka ng mabuti, babalik sa'yo mabuti. Galatians 6:7. Nakakapagod, nakaka-stress ba kamo, at minsan pakiramdam mo parang wala ng pag-asa. Pero kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo ang mga salita ng Diyos. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end. Ibig sabihin, kahit mahirap ngayon, may plano ang Diyos para sa iyo, at plano niya ay mabuti. Hindi kanya dinadala sa trabaho at responsibilidad para lang maghirap. May dulo itong maganda, dahil siya mismo ang nagplano ng iyong kinabukasan. At kung mabigat ang dinadala mo, pakinggan mo ito, casting all your care upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5:7. Albert, hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang lahat. Ibigay mo kay Lord ang lahat ng bigat na nasa puso mo. Siya ang may malasakit sa iyo, higit pa sa ina at ama. Anak, huwag kang sumuko. Oo, may stress sa trabaho, may problema sa pamilya, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo ang Diyos sa bawat tawag na sinasagot mo, sa bawat pagod na nararamdaman mo, at sa bawat luhang pumapatak. Kapag hindi mo na kaya, lumuhad ka lang sa panalangin at sabihin, Lord, tulungan mo ako. Sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 28, may imbitasyon si Jesus, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. At makikita mo, siya ang magbibigay ng kapahingahan at kalakasan sa iyo. Albert, ang pagsisikap mo ay hindi sayang. Ang bawat sentimo na kinikita mo ay nagiging binhi ng pag-asa para sa pamilya mo. Pero higit sa lahat, huwag mong kalimutang mas mahalaga ang relasyon mo kay Lord kaysa anumang trabaho. Kung siya ang inuuna mo, lahat ng bagay ay dadaloy ng tama. Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. Kaya, kapit lang kapatid. May magandang plano ang Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, sapagkat sa bawat gabi ng luha, may umagang darating na puno ng liwanag. Tungkol naman sa plano mong mag-asawa, huwag kang mag-alala, may nakalaan si Lord para sa iyo. Sa Kawikaan Kapitulo 19 versikulo 14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang pagtulong mo at priority mo sa pamilya mo ay isang uri ng pag-iipon sa langit. Efeso Kapitulo 6 versikulo 1-3. May pagpapala ang Diyos sa mga anak na may respeto at pagmamahal sa magulang. Nagpapasalamat at nagmamahal, Servant of God.